Nakakatawa na lang yung mga hindi matanggap sa pagkakatalaga ni Pangulong Marcos Jr. kay General Nicolas Torre III as new PNP chief. Alam niyo kung bakit? Yung ibang mga Duterte supporters ang sinasabi, mukhang nakatulog yata sila ng matagal na taong panahon, na marami raw na bypass, marami raw nilampasan. Kaya parang gulat na gulat sila dahil ginawa daw ng ating gobyerno na inilagay daw yung Major General na PNP chief, samantalang maraming Lieutenant General na mas mataas. Hindi nila alam na yan ay obligasyon at karapatan ng Pangulo kung sino ang pinagkakatiwalaan na ilagay sa PNP chief. Ang PNP chief galing sa isang 1-star or 3-star or 2-star general. At saka kung kayong mga Duterte supporters, pati ito si Baste na nagtalumpati pa rin doon sa dahig na gulat siya. Bakit daw nangyari yung Major General naging 4-star general? Eh di itanong mo sa tatay mo. Itanong nyo kay Digong Duterte na nakakulong ngayon sa dahig. Ano ba ang kanyang ginawa kay Bato de la Rosa? Di ba si Bato de la Rosa noon, 1-star general, ginawang chief ng PNP, ginawang 4-star general, nilampasan niya, binaypass niya yung 2-star general and 3-star general. Ginawa din ito. Ito si Jinggoy na nagwawala at parang ayaw na ayaw kay Torre. Hindi ko lang kung bakit ayaw nito kay General Torre. Ginawa rin ang kanyang ama na sa Erap Estrada. Jinggoy, baka hindi mo rin alam. Ito si Jinggoy at saka si Baste, mukhang mahina ang memory. Yung inyong mga magulang, ang unang gumawa nito, sa Erap, nung siya ang presidente, inilagay niya na Director General ng PNP, si General Lacson. Ping Lacson ngayon ay senador. 1-star general yon, ginawang chief PNP. Yun ang unang pangyayari. Pero walang tumutol kasi yan ay karapatan ng isang Pangulo kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan ilagay. Sinundan ito ni Duterte nang si Bato nga 1-star, ginawang 4-star. Ito nga kay Pangulong Marcos Buti nga si General Torre, 2-star general, Major General, ginawang PNP chief. On record dyan, hindi yan pwedeng i-deny. Kaya ikaw, Baste, at saka Jinggoy, tanong mo sa mga magulang nyo. Kung mali sa tingin ninyo ang ginawa ni Pangulong Marcos, ginawa rin ng mga magulang nyo yan At saka dapat alam nyo na sa ilalim ng sistema ng kapangyarihan ng Pangulo at sa ilalim ng saligang batas at bilang presidential system of government, nasa Pangulo ang lahat ng kapangyarihan. Kung sino kanyang itatalaga na Chief of Staff ng Military at Director General ng PNP. Walang pwedeng humarang dyan. Bakit hindi nyo alam yon? O gumagawa lang kayo ng issue para pag-usapan, pero ang babaw. At nakakaya. Katulad ngayon, pinupunan nyo at parang hindi kayo sang-ayon sa nangyari. Yung pala ginawa ng mga magulang nyo. O ano kayong inyong, paano nyo yun ngayon didepensa? Nangangahulugan lang na nakatingin kayo sa kasalukuyang gobyerno, pero yung mga pinagagawa ninyo at pinagdaanan nyo, hindi nyo alam o kinakalimutan nyo. Kaya sana isip-isip, bago kayo magsalita, bago kayo bumatikos, pasintabi na, abayin nyo mo nang alamin, saan ba kayo nanggaling? Ano ba ang pinanggalingan? Ano ba ang nakaraan? Para hindi naman nakakahiya. Banat kayo ng banat Wala naman sa hulog. Nako, ngayon ko lang nalaman yan, si Panfilo Lacson pala 1-star general din ng maging PNP chief. Pero alam niyo po, si Panfilo Lacson, meron na pong mga napatunayan to sa Maynila noong pong ginawa itong PNP chief. At napakagaling po nito, Super Cup nga ito. Napanood ko nga yung pelikula ng buhay nito, ang gumanap, si Rudy Fernandez. Talagang itong si Panfilo Lacson, karapat dapat. Pero si Bato de la Rosa, na Chief Superintendent, at wala pong napatunayan sa ating lahat. Kasi si General Torre, may napatunayan sa buong Pilipinas. Kaya niyang magpahuli, magpakulong ng mga makapangyarihan. Pero itong si Bato, wala. May napakulong ba yan na VIP? May napakulong ba? Bakit itong si Kibulok, di ba? Hindi niya napahuli noong nasa Davao siya. Gumagawa pala ng katarantaduhan to si Kibulok. Hindi niya na-sense. Hindi niya nalaman. Wala man lang ba nagsumbong sa kanya? Napakarami nagre-reklamo kay Kibulok. Di ba? So, etong nakita natin, kaya General Torre at kay Ping Lacson, malayong malayo kay Bato de la Rosa. Dahil si Bato, sa halip na maging
tunay na lingkod bayan, serbisyo ng ating pamayanan at maging protektor ng mamamayan, pinoprotektahan nito si Kibuloc di ba? Nakita natin nung hinahanap nga si Kibuloc sa KOJC dun sa Davao, pumunta pa nga yan. Kulang na nga lang sabihin kay Torre na tigilan mo na 'yung paghahanap diyan. Di ba? Protector hindi naman to serve and protect. Protector siya. Diba kaya malayong-malayo kay Ping at kay General Torre etong si Bato de la Rosa. Nangay senador din. Tapos etong si Baste, kuda ng kuda, 'di ba? Alam niyo po, kulang na lang sabihan ni General Torre na bobo tong si Baste. Panoorin po ninyo. Speaking of mga batikos, kanina, binatikos ka rin ng anak ni former president, si Baste, si Mayor Baste. At sinabi niya, ano bang sinabi niya, Marlene? Yung pagkakapromote ni Sir na 2-star? Sketchy daw, Sketchy, yun ang sinasabi. Well, ang kina-question niya doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star? Marami akong tinalunan na mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. And nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, sir. appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the president can choose the chief PNP from 1-star. all the Qualified. 1-star generals and above. Tsaka sir, para i-remind din natin yung ating mga kapamilya tsaka mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Gamboa, General Gamboa, Cascolan, 3-star. Then Debolsinas, 2-star. General Eliazar, 3-star. General Carlos, 2-star. And General Azurin, 3-star to 4-star. And then Acorda, 2-star. And then sinundan mo, sir, si General Marbil, 2-star din. Naging 4-star, di ba? Kaya dapat magpasalamat si Baste sa iyo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa Di ba? Parang aiksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos na sa bagay, nakikita naman natin sa social media, binabanatan naman siya ng mga netizens. Kasi hindi naman bobo ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino, no? Except maybe siguro sa ilang kagaya niya na hindi nagbabasa na o hindi nag-updated or may selected amnesia na talaga sinasadya. Alam niya yan, alam niya ang totoo dyan. Kaya lang, para lang makabatikos, susubukan niyang lumusot. Hindi nga lumulusot ngayon sa ating mga kababayan. Pero So, ayon po dyan sa video na yan, simula po dun kay, Pinoy hanggang kay Digong, napakarami po ng mga 2-star general ang naging PNP chief. So, si General Torre, Major General siya, 2-star siya, nang maging PNP chief siya. So, anong kinukuda nitong si Baste, di ba? Talagang selective amnesia ang nangyayari kay Baste Duterte dahil nga po pinipili niya lamang ang kanyang mga maaalala at kinalimutan niya ang ginawa ng kanyang ama o talagang obob siya at hindi niya alam ang ganitong gawain ng kanyang ama na yun nga sila Azurin, ito nga sila Debolsinas. Si Debolsinas, di ba ito yung si Manyanita ba yan? Yung may mga pulis na nagsasayaw-sayaw ba? Yung ba yun? Parang namamasko, di ba? Kumbaga kulang na lang talaga sabihin ni General Torre na obob itong si Baste Duterte. Alam niyo po, ilang beses na nakuda ng kuda itong si Baste laban kay General Torre at never po nagpatiklob si General Torre dito. Never. Kahit nga dun sa mismong baluarte ni Baste, walang nagawa yan si Baste. Mismong baluarte na ni Baste, Davao City, siya ang mayor. May nagawa ba siya kay General Torre nung hinahalughog na ni General Torre ang KOJC? Diba? Yung mga tao ng KOJC, yun lang, parang sila yung mga parang humarang kay General Torre, pero wala rin silang nagawa. Diba? Wala silang nagawa. At na isakatuparan ni General Torre yung misyon na isuko sa kamay ng batas etong si Kibuloc.
Oh, so kitang-kita natin ang mga magagandang achievement ni General Torre bago maging PNP chief at karapat dapat. O ngayon, tanungin natin si Baste, meron ka bang alam na nagawang maganda ni Bato de la Rosa sa buong Pilipinas bago siya naging chief PNP? Wala. Tulad ng ibang mga DDS vlogger, ganon din. Naku, ano ba yan? Binaypas ni General ang mga general, nilampasan ng Pangulo, ganon. Biu-biu kasi kayo. Tatawa ka na lang. Kahit sino pwedeng gawin ng Pangulo, kahit sino pang Pangulo pwedeng gawin niya kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan. Basta General. Hindi pwedeng Colonel gagawin yung PNP chief, hindi. Basta General, 1 star, 2 star, 3 star, pwedeng gawin niya ng Pangulo. Nagawa na nga. 3 Pangulo na ang gumawa. Hindi pa niyo alam. O gumagawa lang kayo ng isyo. Nililin lang niyo ang taong bayan. Ginagalit niyo ang taong bayan sa maling interpretation. At kulang sa background. Kulang sa kaalaman. Di ba? Ganun kasimple lang yun. Kulang sa kaalaman. Makapagsalita lang kayo. O di, kawawa yung inyong mga followers at mga naniniwala sa inyo. Napaniwala nyo sa mali na interpretation at maling hugot at batikos. Please like and share, follow and subscribe dito po sa MA Pinoy TV. Po ang style ng Duterte, di ba? Linlangin ng mga Pilipino at palabasin na sila yung mga bayani, palabasin na sila yung mga magagaling. Pagmukhaing tanga ang kanilang mga kapanalig, ang kanilang mga taga-suporta, lokohin. Di ba? Neto nga lang, di ba, napakaraming mga fake news. Nanalo daw si Digong, uuwi na daw. Galing dahig, papalayain na daw. Di ba, yun ang mga pinapakalat. Kahit sa makita natin sa mga comment section. Uuwi na daw, uuwi na. Pero napakalabong mauwi ni Digong dito sa bansa natin. Malabong-malabo na. At tingin ko, baka mapabilis ang kanyang pag-uwi. Kaya lang, baka nasa garapon na. Diba? Ganun na lang ang pag-asa. Pero yung sasabing si Digong uuwi, naglalakad, bababa na eroplano, malabo. Doon na yan. Doon na yan mabubulok. Yan ang realidad. Yan ang katotohanan. Malabong makalaya si Digong. Diba? Kaya nga galit na galit ang mga Duterte kay General Torre. Kaya kahit anong batikos, gagawin nila kahit kabobohan na. Kita nyo mga pinagsasabi ni Baste. Actually, ang mga takot kay General Torre at ayaw kay General Torre ay yung mga kriminal. Yung mga may kaso. Katulad ni Jinggoy. Diba? Arrogante daw si General Torre. Ngayon lang daw tayo nagkaroon ng arroganteng chief PNP. Abay, okay na yun. Kesa naman sa mga chief PNP na nang gugurgur ng EEJK. Na ginagamit ang kanyang posisyon para matakot ang mga, para manakot at para mambuisit ng buhay ng mga ibang politiko na hindi umaamin kay Digong. Di ba? Yan ang ginawa ni Bato. Ayon yan mismo kay Kerwin Espinosa. Ayon yan mismo kay Jed Mabilog. Di ba? Kaya di bali ng arrogante, at least arrogante sa pagpapatupad ng batas. Hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang kaso ng katiwalian. Jinggoy. Diba sana yan ang maisip ni Jinggoy. Si General Torre ay mas malinis ang papel sa mamamayan. Mas malinis ang nito, ang pagtingin ng mga tao dito kaysa sa kanya. Diba? Sana maisip yan ni Jinggoy. Sana maisip yan ni Baste. Nako, humanda kayo. Kasi si General Torre ang isa sa mga magiging longest serving na PNP chief. Kasi po, nako 2026 pa ito ang alam ko 2026 pa siya magre-retire o matagal pa. Basta matagal pa. Kaya matagal pa magiging chief PNP si General Torre at napakarami po nitong ma-achieve. Lalo na, nagsabi siya na ang mga pugante kanyang huhulihin. Si Bantag, si Roque, medyo parang galingan nyo na. Kay General Bantag, galingan mo na magtago. Tatrabahuhin ka
ni General Torre, di ba? Yan ang dapat na maisip nitong mga tao na ito. Na si General Torre, blessing sa mga Pilipino dahil meron po tayong chief PNP na walang sinisino, walang sinasanto, hindi po nangingimi na manghuli ng mga kriminal kahit na ito'y BIP, kahit na ito'y pinakamakapangyarihang pekeng anak ng Diyos at dating presidente. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Yan po ang mga YouTube channel ni Sir Mike Abe dito po sa YouTube. Salamat po Sir Mike Abe sa inyong video na aking reaksyonan. Matindi talaga ang mga information na nalalaman natin dito. Makabuluhan, makatotohanan at walang fake news kay Mike Abe.